Babasahin po natin ang paksa ng ating leksyon, ang Sambahayang Kristiyano na magiging matibay at matatag. Ang bawat sambahayang Kristiyano ay dapat po na maging matibay at matatag upang mapagtagumpayan ang lahat ng mga pagsubok na mararanasan habang naglalakbay tayo patungo sa kaligtasan. Itinuturo po ng Biblia kung paanong magiging matibay at matatag ang ating sambahayan. Dumako po tayo sa unang bilang, mga kapatid. Paano magiging matibay at matatag ang ating sambahayan? Basahin po natin ang sagot. Ang masama ay lubusang mapaparam at di na pagbabalik. Ngunit ang sambahayan ng matuwid mananatiling nakatindig. Kailangan po na ang buong pamilya o sambahayan ay mamalaging matuwid. Sino po ang matuwid sa harap ng Diyos? Ang mga matuwid sa harap ng Diyos ay ang mga sumusunod po sa kanyang mga salita o sa kanyang katwiran. Kaya kung nais po natin na ang ating pamilya ay maging matibay at matatag o manatiling nakatayo, kailangan natin na mabuhay sa pagsunod sa lahat ng mga utos ng Diyos. Sa pangalawang bilang po, ano utos ng Diyos sa mga anak ukol sa kanilang mga magulang upang sila ay pagpalain o basbasan niya? Ang sagot, igalang ng mga anak ang kanilang ama at ina upang tamuhin ang pangako ng Diyos. Ang pangako, ang maganda o maginhawa at mahabang buhay dito sa lupa. Kaya tatanungin namin kayo, mga kabataan na nakikinig sa amin ngayon, kayo ba ay gumagalang sa inyong mga magulang? Kung gumagalang kayo, ay tiyak na magtatamo kayo ng maganda at mahabang buhay dito sa lupa. At higit sa lahat ay magmamana kayo ng buhay na walang hanggan sa araw ng paghuhukom. Sa kabilang dako, sa ikatlong bilang na tayo, ano ang kasamaan ng hindi paggalang sa mga magulang? Katumbas niyan ay walang respeto sa kanyang ama at sa kanyang ina. Ang sagot, ang manungayaw, ang katumbas niyan ay lumapastangan, lumait, magsalita ng masama sa ama at sa ina ay mamamatay na walang pagsala. Sa panahon po ng bayan ng Israel, mga kapatid, o sa panahon ng unang bayan ng Diyos, yung mga anak na lapastangan sa magulang, walang respeto sa magulang, ay dinadala ito sa gitna ng bayan. At doon ay pagbabatuhin sila hanggang sa sila ay mamatay. Ganon kabigat na kasalanan yung lapastangan sa magulang. Ang mga anak ngayon na lumalapastangan o walang respeto sa kanilang ama, sa kanilang ina, eh hindi babatuhin hanggang sa mamatay. Subalit, mararanasan pa rin nila ang kamatayan at ang kamatayang binabanggit ay ang ikalawang kamatayan sa dagat-dagatang apoy at asupre. At yan ay sa araw ng paghuhukom. Kaya lamang
hindi susunod ang mga anak sa kanilang mga magulang ay kung ang ipinag-uutos sa inyo o ang ipinagagawa sa inyo ay laban sa mga aral o kautusan ng Diyos. Sa kasunod na bilang, ano ang tungkulin ng mga magulang sa kanilang mga anak upang matiyak na hindi sila maliligaw o mapapariwara? Ang sagot, tungkulin ng mga magulang sa Diyos na turuan ang kanilang mga anak sa daan na dapat nilang lakaran upang kung tumandaman sila ay hindi nila hihiwalayan. Mga kabataan na nakikinig sa amin ngayon, huwag sasama ang inyong loob o kaya ay maghihimagsik kayo o kaya ay magre-rebelde kayo sa inyong mga magulang kapag kayo ay tinuturuan o kaya ay dinidisiplina kayo sapagkat nagkamali kayo eh. Ay wag kayong magagalit, wag kayong maghihimagsik, wag kayong magre-rebelde. Tungkulin ng inyong ama at ina na kayo ay turuan, gabayan, ipaalala sa inyo ang mga kalooban ng Diyos. At kung kayo'y nagkamali, dapat lang na kayo ay pagsabihan, na kayo ay ituwid. Sa kasunod na bilang, sa ano higit sa lahat, dapat naturuan o sanayin ang mga magulang ang kanilang mga anak. Basahin natin ang sagot. Sa paglilingkod sa Panginoon o sa tunay na Diyos na ating Ama, kahit pa ang ibang mga tao ay sa mga Diyos-Diyosan naglilingkod. Kaya yung pagdalo ninyo sa mga pagsamba, kamukha ng ginagawa natin ngayon, tama yan. Kalooban ng Diyos yan. Kaya huwag kayong magtataka kung bakit lagi ang paalaala ng mga magulang sa inyo tungkol sa pagdalo sa ating mga pagsamba. Pananagutan nila yun. Noon, sa panahon ng bayang Israel, si Josue ay isang mabuting halimbawa ng magulang. Sa kabila ng malakas na impluensya ng mga maling gawaing pangrelihiyon sa panahon niya, hindi lamang tinuruan niya ang kanyang sambahayan na maglingkod sa Diyos, kundi itinuro din niya kung ano yung wasto na paraan ng pagsasagawa nito. Pinakahangad ng inyong mga magulang, mga kabataan, na manatili kayong tapat sa Diyos sa pamamagitan ng laging paglilingkod sa Kanya. Ito ang pagsamba, paglilingkod natin ito eh. At sa pagsunod sa Kanyang mga utos. Yan ang sinisikap ng inyong ama at ng inyong ina na kayo'y maakay sa pagsunod sapagkat ayaw nila na kayo ay maimpluwensyahan ng sanlibutan na alam naman nating tumalikod sa Diyos. Sa kasunod na bilang, malulugi ba tayo kung ang ating buong sambahayan ay manatiling matatag sa paglilingkod sa Diyos? Ang sagot, ang kagandahang loob ng Panginoon ay mula ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan sa nangatatakot sa Kanya. Kaya hindi lugi. Hindi tayo mapapariwara. Hindi tayo mawawalan kung manatili tayong tapat na naglilingkod sa Diyos. Mga
kabataang nakikinig sa amin ngayon. Huwag nating tutularan yung ibang mga kabataan na dahil sa nangyari sa atin ay nawalan na sila ng pananalig sa mga salita ng Diyos, nawala na sa kanila ang kahalagahan ng pagsunod. Yung iba nga di ba? Ang pinili nila ay mabuhay sila ng katulad ng pamumuhay ng mga kabataang taga-sanlibutan. Pinili na nila yung gusto nilang gawin, gagawin na nila kahit pa labag sa kalooban ng Diyos. Huwag huwag natin silang tutularan. Huwag ninyo silang tutularan. At kahit pa ang sabihin nila ay naging maganda ang kanilang kalagayan nung tumigil sila sa pagsunod, naging maganda ang kanilang kalagayan nang hindi na sila naglilingkod sa Panginoon, isang malaking kasinungalingan. Hindi totoo. Ang totoo, pagtalikod sa Diyos yun eh. At lahat ng tumalikod sa Diyos ay tiyak na parurusahan pagdating ng takdang panahon. Kaya, dalawa lang naman yan eh. Gusto nating maligtas. Pagdating ng araw ng paghukom, manalig tayo sa Diyos. Manalig tayo sa salita niya. Kung ang gusto naman ng iba ay kapahamakan, eh di, yun ang pasya nila. Mabuhay sila ng ayon sa kanilang kalooban, pero huwag natin silang tutulak. Tatandaan ninyo mga kabataan, ang kagandahang loob ng Diyos. Ang katumbas nun ay ang kanyang kabutihan, ang kanyang pagpapala, ang kanyang basbas. Ay mulaan niya ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan sa natatakot sa kanya. Lilinawin lang namin sa inyo, mga kapatid, na yung natatakot sa Diyos, hindi yung takot na lumalayo. Hindi, hindi. Ang pagkatakot sa Diyos ay pagsunod sa kanyang mga utos. Kaya pagka tayo ay nanatiling may takot sa Diyos, sapagkat yung salita ng Diyos nasa puso natin, ibinubuhay natin, patuloy tayong pagpapalain ng Diyos, hindi lamang sa buhay na ito, kundi sa buhay na darating. Sana, mga kapatid, ay natuto tayo sa napakagandang leksyon ito na inihanay para sa atin, para maingatan tayo, para mamalagi tayo sa wastong paglilingkod at pagsamba sa Diyos. Bago tayo manalangin ay basahin natin muli ang paksa ng ating tinalakay, ang sambahayang Kristiyano na magiging matibay at matatag. Hanggang dyan mga kapatid at muli po kayong tumayo para sa ating panalangin. Panginoon po namin Diyos, salamat po ng maraming sa iyo. Muli mong itinuro sa amin ang iyong mga salita. Hinihiling po namin sa iyo ang mga kabataan po na nakapiling namin sa pagsambang ito. Ingatan mo po sila. Huwag mo po silang pababayaan. Huwag sanang dumating ang pagkakataon sa kanila na mawala ang pagkatakot sa iyo. Kundi ang aming hinihiling
Ano man ang kanilang marating sa buhay na ito, ano man ang kanilang makamtan, huwag silang makalimot sa iyo, huwag silang tatalikod sa iyo. Patuloy nilang kilalanin na ikaw ang Diyos na dapat sambahin at paglingkuran. Maunawaan nila na inaasahan mo na susunod sila at pahahalagahan ang iyong mga utos. Sa ganito, pagpapalain mo sila ng magandang kapalaran, ng magandang kinabukasan, higit sa lahat, hanggang doon sa bayang banal. Makapananahan sila para magtamo ng buhay na walang hanggan. Gawin mo po mabisang kasangkapan ang aming mga pagsamba para kaming lahat maturuan, magabayan, hanggang sa matapos na namin ang aming takbuhin. Lingapin mo po ang pamilya ng aming mga kapatid, ang kanilang sambahayan. Patuloy mong ibiyaya ang kanilang mga pangangailangan. At pagka sa sambahayan, bumangon ng mga suliranin ng mga pagsubok. Samahan mo sila, tulungan mo silang malutas ang kanilang mga suliranin sa kalwalhatian ng iyong pangalan. Nananalig kami, pagpapalain mo ang mga magulang na naririto sa pagkakataong ito. Sila ang gawin mong marunong sa iyong mga salita. Sumasampalataya sa iyong mga katotohanan para ito ang kanilang ipangasiwa sa kanilang sambahin. Patawarin mo kami, Ama, sa aming mga kasalanan. Salamat po, pinayagan mo kami, muli kaming makasamba, lumulhati sa iyo. Hinihiling po namin ang lahat sa ngalan ni Jesus na dakila po namin tagapagligtas. Amen.